Ito ang aktwal na kuha ni Joseph Fritzl na nahumaling at nagkaroon ng matinding obsesyon sa sariling anak. Ikinulong at minolestya niya sa kanilang basement ang 18 anyos na si Elizabeth hanggang sa magbunga ng 7 anak ang kanyang kahayupan. Paano nga ba nagsimula ang obsesyon ni Joseph Fritzl sa sarili nitong anak na humantong sa 24 na taong pagbilanggo at panghahalay dito? Si Joseph Stefan Fritzl ay nag-iisang anak ni Maria at Joseph Fritzl Sr. Siya ay pinanganak noong April 9, 1935 sa Amstetten, Lower Austria. 4 na taong gulang pa lamang si Joseph nang sila ay iwanan ng kanyang amang lasinggero, kung kaya't siya ay naiwan sa pangangalaga ng kanyang ina na si Maria. Di kalaunan, pumanaw si Joseph Sr. noong World War II laban sa Unified Armed Forces of Nazi Germany. Hindi nakatanggap ng anumang pagmamahal ang batang Joseph sa ina. Pagkus, siya ay madalas na bugbugin, ipahiya at pabayaan nito. Nang maratay sa higaan ng kanyang ina, ikinulong niya ito sa kanilang attic kung saan sinemento niya ang bintana hanggang sa ito ay pumanaw taong 1980. Nakilala ng 21 anyos na si Joseph Fritzl ang 17 anyos na si Rosemary Byers sa kumpanya kung saan siya ay may on-the-job training para maging isang engineer. Hindi nagtagal, sila ay nagpakasal at biniyayaan ng 2 lalaki at 5 babaeng anak. Siya ay respetado sa kanilang lugar dahil na rin sa magiliw at magandang pakikisama sa mga kapitbahay. Kilala siya ng lahat dahil sa pagiging masipag at matulungin sa kanilang lugar. Maliban sa pagiging engineer, siya ay nagsimulang pumasok sa real estate business kung saan naipundar niya ang gusaling kanilang tinitirhan na ginawa niya ring paupahan ang ilang kwarto. Ang kanilang pang-4 na anak na si Elizabeth Fritzl ay ipinanganak taong 1966 at ayon kay Rosemary, nagsimula ding magpakita ng kakaibang pag-uugali si Joseph sa paglaki ng kanilang pamilya. Dito na lumabas ang pagiging diktador, mapang-abuso at mapanakit na si Joseph. Walang karapatan sa opinyon o pag-question sa kahit anong desisyon ang sino man sa pamilya. Katumbas ng pagsuway ay matinding pananakit mula kay Joseph. Taong 1967, hindi na nakontrol ni Joseph ang halimaw na pilit niyang itinatago. Isang nurse ang sinundan niya mula sa isang grocery store pauwi ng bahay na ito. Dito ay tinutukan niya ng kutsilyo ang babae at ginahasa sa higaan kung saan natutulog ang sanggol nitong anak. Siya ay hinatulan lamang ng 18 buwang pagkakakulong ng korte kung saan 12 buwan lamang ang kanyang binuno. Binura din sa kanyang record ang krimen na kanyang ginawa dahil ito ay parte ng kanilang batas. Nagpatuloy ang paglala ng pag-uugali ni Joseph kung saan madalas nakakatanggap ng pananakit hindi lang si Rosemary kundi pati na rin ang kanilang mga anak. Si Elizabeth ay mas madalas na binubugbog ni Joseph dahil siya lamang ang madalas sumuway at manindigan sa mga maling trato ng kanilang ama. Ayon pa sa mga report, nagsimulang abusuhin ni Joseph ang sariling anak na si Elizabeth nang ito ay umidad ng 11 taong gulang. Nang tumuntong sa edad na 15 anyos ang dalaga, siya ay pumasok sa kursong Gastronomy and Tourism at nagtrabaho bilang waitress para matustusan ang kanyang pag-aaral. Hindi lingid sa mga magulang ni Elizabeth ang kanyang plano na pag-alis sa kanilang bahay kapag siya ay tumungtong ng 18. Madalas niyang bukang bibig ang pagtira sa Linz kasama ang kanyang nakatatandang kapatid. At may pagkakataon ngang hindi na nakayanan ni Elizabeth ang pang-aabuso at pambubugbog ng ama kung kaya't siya at ang kanyang kaibigan ay naglayas at nagtungo sa Vienna taong 1983. Hindi natapos ang 1 buwan, siya ay nahanap ng mga pulis at sa pilitang ibinalik sa kanyang mga magulang
dahil na rin sa pagiging menor de edad. Ilang buwan ang lumipas pagtapos ng pagdiriwang ng ika-18 kaarawan ni Elizabeth, hindi niya akalain na ito na pala ang huling araw na makakasama niya ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Ilang araw pa ang lumipas, hinabaan ni Joseph ang pagkakadena ng kanyang anak kung saan ito ay nagbigay laya kay Elizabeth na makapunta hanggang sa maliit na banyo ng basement. Hindi akalain ng dalaga na ang kanilang basement ay magsisilbing kulungan niya sa loob ng 24 na taon. Samantala, nang mapagtanto ni Rosemary na hindi naglayas ang anak, agad nila itong nireport sa kapulisan. Ngunit paglipas ng ilang linggo, wala silang natanggap na kahit na anong balita. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng kapulisan, sinabi ni Joseph na ang kanyang anak ay suwail. Madalas itong lumayas at sumama sa mga barkada. Hanggang isang araw, isang sulat mula kay Elizabeth ang natanggap nila na nagsasabi na siya ay sumama sa isang kulto at huwag na siyang subukan pang hanapin. Ito ay pinaniwalaan ng ina dahil na rin sa sulat kamay ng anak at dahil dito isinara ang missing person case sa dalaga. Pinagbawalan ni Joseph ang kanyang asawa at mga anak na magpunta sa basement dahil ayaw niyang maistorbo sa kanyang trabaho. Ayon sa kanila, kahit pagdala ng kape ay hindi nila maaaring gawin. At sa takot sa haligi ng tahanan, sinunod nila ang gusto niya. Dagdag pa nila, araw-araw ng 9:00 ng umaga, ito ay bumababa sa basement na kung minsan ay doon na nagpapalipas ng gabi. Walang sinuman sa pamilya ang sumubok na silipin o puntahan ang basement dahil sa takot sa matandang Fritzl. Sa unang 2 taon ng pagkakakulong ni Elizabeth, siya ay dinalhan ng ama ng mga damit, pagkain at tubig. Dinalhan din siya ng telebisyon, libro at iba pang personal na supply na kailangan niya. Naging normal ang kanyang pamumuhay sa madilim na basement kung saan madalas siyang puntahan ng kanyang ama. Ngunit hindi nagtagal, lumabas ang tunay na intensyon ng matandang Fritzl. Ang madilim at maduming basement ay naging impyerno ng dalaga dahil siya ay sinimulang gahasain ng paulit-ulit ng sariling ama. Dagdag pa dito, pinupuwersa din siyang manood ng mga porno at pilit pinapagawa ito sa kanya. Kapalit ng pagsuway na ginagawa ni Elizabeth ay ang pangbubugbog ng kanyang sariling ama. Ilang taon nang lumipas, nagbunga ang kahayupan ni Joseph ng isang babaeng sanggol na pinangalanan nilang Kirsten. Siya ay pinanganak noong August 13, 1988 sa mismong basement kung saan nakakulong ang kanyang ina. Tanging maruming tuwalya, kalawanging gunting, diaper at libro kung paano manganak ang ibinigay ni Joseph kay Elizabeth. Lumipas ang 1.5 taon. Muling nabuntis si Elizabeth. Sa pagkakataong ito, isang lalaki naman ang ipinanganak niya taong 1990 na pinangalanan niyang Stefan. Nagkaroon siya ng dahilan para magpatuloy sa buhay sa kabila ng patuloy na pangmomolestya at pambubugbog ng sarili niyang ama sa harap ng kanilang mga anak. Taong 1992, muling nanganak si Elizabeth ng isang batang babae na pinangalanan niyang Lisa. Nakumbinsi niya si Joseph na patirahin sa bahay nila sa taas at bigyan ng normal na buhay ang bata dahil masikip na ang basement para sa kanila. Pinilit ni Joseph si Elizabeth na gumawa ng sulat na naglalaman ng kasinungalingan na hindi na niya kayang alagaan ang kanyang anak kung kaya't ipinauubaya na niya ito sa kanyang mga magulang. Naging sapat ang sulat na ito para hindi questionin ng otoridad ang pag-ampon ng mag-asawa sa bata. Taong 1994, ipinanganak ni Elizabeth ang pang-4 niyang anak na pinangalanan niyang Monica. At muli, ito'y nabigyan ng pagkakataon na mamuhay ng normal sa taas ng kanilang bahay. Lumipas pa ang ilang taon ngunit nagpatuloy ang pang-aabuso kay Elizabeth. Sa kabila nito, siya ay nanatiling matatag para sa kanyang mga anak.
Nagsilbi siyang guro para sa mga ito kung saan tinuruan niyang magbasa at magsulat ang mga bata. Taong 1997, nagbuntis ng kambal si Elizabeth na bunga pa rin ng incest. Pinangalanan niyang Alexander at Michael at kagaya ng dalawang sanggol, si Alexander ay iniwan ng kanyang ama sa kanilang bakuran kalakip ng sulat na sapilitang ginawa ni Elizabeth. Nahirapan sa paghinga ang kambal na si Michael at hindi nga nagtagal, ito ay binawian ng buhay. Patuloy sa pananakot si Joseph sa sariling mga anak. Sa bawat pagsuway ng mga ito, sila ay pinapatayan ng kuryente o hindi dinadalhan ng kahit anong supply. Hindi rin nagtangkang tumakas ang mag-iina dahil sila ay tinakot na papatayin sa pamamagitan ng nakakalasong gas na nakakonekta sa basement. Noong 2002, ipinanganak ni Elizabeth ang pang-7 niyang anak na pinangalanan nilang Felix. Sa pagkakataong ito, tumanggi na si Joseph na dalhin ito sa taas ng bahay. April 19, 2008, nagkasakit ang panganay na si Kirsten kung saan walang tigil ang sakit ng tiyan ng dalaga. Ito'y nag-seizure kung saan nagsimula nitong kagatin ang labi na nagdulot ng pagdurugo hanggang sa ito'y mawala ng malay. Nagmakaawa si Elizabeth sa kanyang ama na dalhin ito sa ospital at sa hindi inaasahan, pumayag ang matandang Fritzo. Bago pa nilabas ng basement si Kirsten, nag-ipit ng sulat si Elizabeth na nagsasabi na pagalingin at bigyan ng gamot ang kanyang anak. Nagkaroon ng pagdududa ang mga doktor sa sitwasyon ni Kirsten. Maliban sa iniindang sakit ng tiyan, ito'y maputla dahil na rin sa pagkakakulong sa madilim na basement. Hindi rin maayos sa mga ngipin ng dalaga at kulang ito sa tamang timbang. Wala silang makuhang sagot mula kay Kirsten at ayon naman kay Joseph, iniwan ni Elizabeth ang may sakit na anak sa kanilang bahay kung saan pinaliwanag din niya ang kondisyon nito. Hindi naniwala ang mga doktor kung kaya't sila'y nakapag-ugnayan sa kapulisan. At sa patuloy na pagdududa nila at mga eksperto na kumwestiyon din sa mga sulat na nanggaling kay Elizabeth, binuksang muli ang missing person case sa dalaga. Nanawagan ng mga doktor kay Elizabeth na lumantad para mas maintindihan nila ang medical history ni Kirsten. Napanood ni Elizabeth at ng kanyang mga naiwang anak ang panawagan kung kaya't nagmakaawa siyang muli kay Joseph na siya ay payagang mabisita ang anak sa ospital. Sa patuloy na pagmamakaawa ni Elizabeth noong April 26, 2008, sa edad na 42 anyos, siya ay pinayagan ng kanyang ama na magpunta sa ospital kung saan naiwan naman ang dalawa pa niyang anak sa basement. Nang siya ay makita ng mga pulis ay agad siyang inihiwalay sa kanyang ama na si Joseph para ikwento ang tunay na nangyari sa kanyang pagkawala. Bago pa isiniwalat ni Elizabeth ang impyerno at kahayupan ng kanyang ama, hiniling niya sa mga pulis na siya ay protektahan sa sariling ama. At sa detalyadong salaysay ni Elizabeth at pag-amin ng ama, tuluyan na ang inaresto si Joseph Fritzo, 73 taong gulang, sa kasong incest, rape, coercion, false imprisonment at enslavement. Inamin ni Joseph ang paulit-ulit na panghahalay at pambubugbog sa sariling anak sa mahabang panahon. Itinuro niya rin sa kapulisan ng basement kung saan kinailangang dumaan sa 3 pintuang dekuryente bago makarating sa maliit at madilim na kwarto ng basement. Kinailangang gumamit ng mga investigador ng oxygen tank para sa patuloy na pag-iimbestiga. Mula sa taas ng bahay nagtungo ang mga pulis patungong basement. Bago makapasok dito, bubungad ang utility room na nakakonekta sa workstation kung saan ginagawa ni Joseph ang mga makina na kanyang binibenta. Hindi kapansin-pansin ang maliit na pinto dahil ito ay nasa likod ng isang sliding cabinet. Ang pinto ay hindi pwedeng gamitan ng susi dahil ito ay dinisenyo ni Joseph na keyless o remote control unit lamang ang maaaring makapagbukas dito at tanging ang suspect lang ang nakakaalam ng key code. Ito ay may taas na 3.3 feet lamang at 2 feet na lapad. At tumambad nga sa mga pulis
ang kalunos-lunos na impyernong nagsilbing kulungan kay Elizabeth sa loob ng 24 na taon. Dito na nga na-rescue ang mga naiwang anak ng biktima na sina Stefan at Felix sa madilim at maruming basement. Sa patuloy na investigasyon, napatunayan na ang 3 bata na kasama ni Elizabeth sa basement ay anak niya sa kanyang sariling ama na si Joseph Fritzl. Kinuhaan din ng mga DNA sample ang 3 pang bata na nasa pangangalaga naman ng mag-asawa at dito'y napatunayan din na sila ay bunga ng kahayupan ng matandang Joseph. Ito ay pinagtibay din ng testimonya ni Elizabeth at pag-amin ng sospek. Ayon sa kapulisan, ang pagbilanggo ni Joseph sa kanyang sariling anak ay matagal nang pinagplanuhan ng sospek dahil na rin sa metikulosong pagkakagawa ng kanilang basement. Napag-alaman nila na taong 1978 nagsumite ng application for extension for basement sa lokal na pamahalaan si Joseph. Paglipas ng 5 taon, nireport niya na natapos na ang pagpapagawa ng extension ng kanyang basement at ito ay pinatunayan din ng inspektor ng kanilang bahay na nagmula sa lokal na pamahalaan. Sa patuloy na pagsiyasat ng mga investigador, napag-alaman na 8 pinto ang dadaanan para makapunta sa kinaroroonan ng mag-iina. Ang basement ay walang bintana, may maliit na kusina, banyo at 2 kwarto. Sa isang kwarto kung saan paulit-ulit na hinalay si Elizabeth ng sariling ama, natagpuan ng mga pulis ang isang telebisyon at video recorder. Napag-alaman din na ang kwarto at makitid na koridor ay napapalibutan ng insulated pads kung kaya't ito ay soundproof. Ayon kay Elizabeth, nagsimula ang kanyang ama na puntahan siya sa basement 3 beses isang linggo hanggang sa ito'y napadalas dahil na rin sa paulit-ulit na pangahalay sa kanya na minsay 2 beses pang nangyayari sa loob ng isang araw. May mga pagkakataon din daw na nagbabakasyon ang ama sa ibang bansa kung saan sila ay iniiwanan ng kakapiranggot na supply ng tubig at pagkain. Sa pagsuway niya sa sariling ama, siya ay ginagahasa at binubugbog ng sospek sa harap ng kanilang mga anak at pagtapos sila'y pinapatayan ng kuryente at walang iniiwang pagkain na tumatagal ng 1 linggo. Hindi nila sinubukang buksan ang mga pinto at tumakas dahil ayon sa pananakot ni Joseph, ito ay may malakas na boltahe ng kuryente na maaring magdulot ng kamatayan. Sa mga pagsusuri ng mga eksperto, nakita nila na malala ang naging trauma ng mga anak ni Elizabeth. Ang panganay na anak na si Kirsten ay madalas hilahin ng buhok na naging dahilan ng paglalagas at pagkapanot ng dalaga. Ang binatang si Stefan ay hirap naman sa paglalakad dahil kinailangan nitong yumuko o bumaluktot dahil ang basement ay may taas lamang na 5 foot 6 inches at ang binata ay 5 foot 8 inches ang taas. Nagkaroon din ng matinding anxiety at panic attacks ang magkapatid dahil sa pagpatay ng ilaw ng kanilang ama at ang tunog ng pagsara ng bakal na pinto. Ang 3 anak ni Elizabeth na ninirahan sa kanyang mga magulang sa taas ng bahay ay hindi rin nakaligtas sa trauma ng kasinungalingan ni Joseph Fritzl. Sa mga nakalap na report, napatunayan na walang anumang nakakalasong gas ang nakakonekta sa basement na isa rin sa naging panakot ng sospek sa mga biktima. Wala ring kuryente ang mga pinto na maaaring makapinsala sa kanila. Inamin din ng sospek na ang kambal ni Alexander na si Michael ay kanyang sinunog sa isang incinerator para itago ang kanyang kalupitan kung kaya't siya ay kinasuhan din ng homicide by neglect kasama pa ng 5 kasong nauna noong November 2008. Walang matibay na ebidensya na nagtuturo na ang ina ni Elizabeth na si Rosemary ay may kinalaman sa obsesyon at kababuyan ng kanyang sariling asawa sa kanilang anak, kung kaya't hindi siya sinampahan ng anumang kaso. Sa testimonya ng sospek, inamin niya na alam niya na ang pang-abuso at pagkulong sa sariling anak ay mali, ngunit nanaig ang demonyong matagal na niyang itinatago hanggang sa naging normal na lamang para sa kanya
ang pamumuhay kasama si Elizabeth sa basement. Sa unang araw ng paglilitis, isinumite ng prosekusyon ang video recording ng testimonya ni Elizabeth Fritzl na nirecord sa ilalim ng patnubay ng mga ekspertong psychologist at mga pulis. Matatandaan na nagkaroon ng kasunduan ng mga pulis at ang biktima na magbibigay lamang siya ng salaysay kung hindi na niya makikita o makakausap ang sariling ama kahit kailan. Ang video recording ng detalyadong pangmumolestya at pambubugbog ni Joseph Fritzl sa sariling anak ay umabot sa 11 oras. Hindi nakayanan ng 8 hurado na tapusin ang panonood neto dahil na rin sa kasuklam-suklam at kademonyohang ginawa ng ama sa sariling anak. Nagbigay ng testimonya ang nakatatandang kapatid ni Elizabeth na si Harold na nagpapatunay ng pangbubugbog ng kanilang ama sa kanilang ina at sa kanilang magkakapatid. Nag-plead ng guilty si Joseph Fritzl sa kasong rape, incest, coercion at deprivation of liberty at not guilty naman sa kasong murder at enslavement. Na-diagnose ng forensic psychiatrist si Joseph ng severe combined personality at sexual disorder kung saan nirekomenda nila na kailangang sumailalim ng suspect sa psychiatric care habang buhay. Makalipas nga ang 1 taong paglilitis, noong March 19, 2009, si Joseph Fritzl ay sinintensyahan ng habang buhay na pagkabilanggo na may posibilidad ng parol paglipas ng 15 taon sa kasong incest, rape, coercion, false imprisonment, enslavement at negligent homicide dahil sa pagkamatay ng isa sa kambal. Siya ay kasalukuyang nakakulong sa Stein facility sa Krems, Austria kung saan siya ay sinama sa mga inmates na may problema sa pag-iisip ngunit pinaniniwala ang responsable pa rin sa kanilang mga krimen. Ayon kay Joseph, sinubukan niyang sumulat sa kanyang asawang si Rosemary, ngunit bigo siyang makatanggap ng kahit ano mula dito. Dagdag pa niya, umaasa siya na paglabas niya ng kulungan ay muling makakasama ang kanyang asawa. Ang panganay na si Kirsten, 20 years old na dinala sa ospital, ay muling nakasama ang kanyang ina at mga kapatid noong June 2008 pagtapos ng ilang buwang pakikipaglaban sa kanyang buhay. At sa wakas, nasilayan din ng magkapatid na si Stefan, 19 years old, at ang 6 years old na si Felix, ang sinag ng araw pagtapos ng mahabang panahong pagkakakulong sa madilim at maduming basement. Sina Lisa, 18 years old, Monica, 16 years old, at Alexander, 13 years old ay unti-unti ring napalapit ang loob sa kanilang ina at mga kapatid. Hindi man naging madali para kay Elizabeth na tanggapin ang inang si Rosemary, sa huli na naig ang pagmamahal at sa ngayon ay malaya niyang nabibisita ang kanyang mga apo. Ilang pelikula din ang ibinase sa buhay ni Elizabeth Fritzl. Noong 2015, inilabas sa mga sinihan ang pelikulang Room at noong 2021, isang bersyon muli ang inilabas na may pinamagatang The Girl in the Basement. Sa kasalukuyan, si Elizabeth at ang kanyang mga anak ay binigyan ng panibagong pagkakakilanlan at sila'y naninirahan sa isang village sa Austria kung saan sila ay nakatatanggap ng counseling at therapy. Ayon sa mga huling report, si Elizabeth ay nakahanap ng taong magmamahal sa kanya sa katauhan ng isa sa mga naging bodyguard niya. Patuloy ang pagbuti ng relasyon ng buong pamilya dahil sa huli, mananaig pa din ang tunay na pagmamahal